Hello, Youth Unlimited! Hallelujah! Ayan. Sige, palakpakan nga po muna natin ang Diyos na buhay. Ready na po ba tayo na awitan, papurihan at sayawan ng ating Diyos? Amen! Sige po, let's worship. Let's praise the Lord. Let's give Him the best worship that we have. Because He deserves it. Amen? Amen. Sige po, awit po tayo. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sa mga anak ng Diyos na excited ngayong hapon, sumigaw ng malakas na hallelujah! Amen! Amen! So sige po, bago po tayo magsimula sa hapon na ito, i-welcome po muna natin ating bagong kapatid na si Kuya Arnold, na in-invite po ni Ate Sheila. Amen! Ayan, nawa po hindi ito ang una at huli nating pagkikita. Mamaya po, feel free na i-welcome ang ating bagong kapatid. Amen. Sige po, sinong naniniwala dito na ang kabutihan at katapatan ng Panginoon ay sapat sa araw-araw? Amen. Kaya naman sa hapon na ito, this is the day na dapat nating papurihan at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, sa inyong harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo, O God. Lord, sa hapon na ito, dalangin po namin, Panginoon, na basagin mo yung mga puso na dapat basagin, Panginoon. Ayusin yung mga puso na dapat ayusin, Lord. Sa hapon na ito, wala po kami ibang papakinggan, kundi lamang yung pangalan mo, kundi, Panginoon, yung word na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, i-open mo po yung puso at isip ng bawat kabataan, Panginoon, sa kung ano yung gusto mong sabihin at ituro sa bawat isa sa amin. Lord, sa hapon na ito, dalangin po namin lahat ng tatayo, lahat ng gagamitin mong ministeryo sa hapon na ito. Itago mo po sila sa inyong likuran, Panginoon, at nawa yung talento, yung wisdom lamang na nanggagaling sa inyo ang mailabas sa hapon na ito. And Lord, we pray sa taong gagamitin mo upang maghayag na inyong banal at totoong salita, Panginoon. Dalangin po namin, itago mo po siya sa inyong likuran, Panginoon, at nawa mabigkas lamang ng kanyang bibig ang gusto mong sabihin. Boldly, bravely, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, sa hapon na ito. You deserve all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Let's continue to praise, to worship the Lord. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in Yesterday
made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. As we celebrate today, more than the blessings, diba? More than the blessings, more than everything that we have, let's pray na Lord, we seek you. Na Lord, ikaw yung makita namin. Lord, we wanna see you. Open our hearts, Lord. Come on, church, let's sing this song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. We wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory.
Sige, church. Can we close our eyes? Can we close our eyes? I just want to share po itong verse na to from 1 Corinthians 3, verse 11. Basahin ko lang po. For no one can lay any foundation other than the one we already have, which is Jesus Christ. And right now, youth, as we sing this song, let us reflect. The Lord wants us to reflect ngayong hapon. Ano ba yung foundation ng buhay mo, ng buhay natin ngayong hapon? Is it school? Sa bahay, yung family mo? Relationships na meron ka, yung work? Ano yung foundation ng buhay mo ngayon? The Bible says na walang ibang matibay na sandigan, walang ibang matibay na pundasyon na meron tayo ngayon na kundi si Jesus lang. Kaya nga, come on church, let's sing this song as a song of surrender. As a song of declaration na, Lord, you build my life. Lord, I surrender, hindi ko kaya. Build my life. Sige church, let's sing this song. Worthy of every song we could ever sing. Jesus, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open
Ngayon, isipin mo lahat ng mga bagay na pilit mo nilalabanan by your own. Silent battle sa family, everything po na nilalabanan mo ngayon on your own. Mga laban na feeling mo hopeless na. Lahat ng mga bagay na feeling mo, hindi mo na kaya. You may be in a season of breaking. You may be in a season of waiting. Pero God, the Lord is reminding us ngayong hapon na you can build again. Not on your own strength, pero with the Lord. We can build something, not victory, because of the Lord. And the only foundation that we can have, the only foundation that will satisfy is Jesus alone. Ngayon, kung gusto mong itaas yung kamay mo, gusto mong kausapin ng Diyos, you wanna begin to surrender your life ngayong hapon sa Diyos, you can do it right now. He is here. He is here. Come on, church. It is a firm foundation.
church, patuloy natin na naisip na maranasan ng Diyos ngayong hapon. Praise you, Jesus. We thank you, Jesus. Miracles, wonders, secrets I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. And so the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace, Jesus. We call your name, Jesus. And all the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace, Jesus. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Sing your name, Jesus. We call on your powerful name, Jesus. Restore my soul, Lord, you hide me, and you call me yours, Lord, you comfort, you restore my soul, Lord, you hide me, and you call me
In Jesus' name. In Jesus' name, I see fate arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawing to your embrace. Jesus, we thank you, Lord. Lord, we thank you, Lord, for this day. Truly that you are worthy to be praised. There is power, there is healing in your name, Lord. Salamat, O Diyos. Sa iyo po kami umaasa. Magtitiwala, Lord, dahil alam po namin na lagi kang tapat sa buhay namin. Salamat, Diyos. Oh God, we thank you, Lord. Come on, youth. Let's keep the attitude of worship. Let's continue to experience Jesus ngayong hapon. We thank you, Jesus. Salamat, oh God. Praise. Hallelujah. Once again, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this afternoon. Salamat, Panginoon, for we believe that you are here. We believe that you are ready to move in this place, in every heart of this young generation, Panginoon. Meron kang gagawin, O Diyos. Meron kang gagawin. Hallelujah. Sige, magpuri tayo sa ating Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos na muli tayong binuhay ngayong araw na ito, that you are here. You are present in this room. Hallelujah. Mga kabataan, kadalasan nakakalimutan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, yung kagalingan na ini-offer ng Panginoon, yung kalayaan na ibinigay ng Panginoon when everything is falling apart. Kapag ang mga bagay na nasa paligid mo ay hindi pumapabor sa'yo, nakakalimutan natin kung gaano kadakila ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ay Diyos na nakaupo sa kaniyang trono. Nakakalimutan natin that He is a miracle-working God. Madalas nating makalimutan ang mga bagay na yan kapag lugmok tayo ang mga pagsubok sa ating buhay. Kapag ang isip natin ay maingay dahil sa ginagawa ng kaaway sa puso ng bawat isa. Pero ang tandaan natin that the Lord is alive. Gising at buhay na buhay ang Panginoon. Kaya ngayon, I challenge every one of you. Do not just show up. Huwag ka lang basta mag-show up. And I challenge every one of you na dalhin mo yung pananampalataya mo sa Diyos. And I ask the Lord to challenge every faith na narito. Tanungin mo yung sarili mo, hanggang saan ka dadalhin ng pananampalataya mong yan? Hanggang saan ka dadalhin ng pagkakakilala mo sa ating Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray. Hallelujah. You truly deserve, Lord, the highest praise. And right now, we exalt your name. Because of your name, there is power, there is healing, there is freedom, oh God. Madalas nakakalimutan namin yon, Panginoon. And right now, as we hear your message, oh God, nawa, Lord, patuloy naming panghawakan, oh Diyos, ang lahat ng iyong mga pangako, Panginoon. Patuloy naming panghawakan, O Diyos, ang pananampalataya, Lord. Strengthen our faith, O God.
Huwag po kaming maging bulag sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay namin, O Diyos. Bagkus, Panginoon, in every word that we will hear this afternoon, i-embrace namin ito, Panginoon, i-apply namin sa aming mga buhay. At sa araw-araw na dadaan, O Diyos, i-challenge namin yung faith na meron kami para ipagkatiwala sa iyong lahat ng bagay sa aming buhay, O Diyos. Tunay ngang ikaw ay dakila, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay sapat. Your grace is sufficient, Lord, sa aming buhay, sa aming kahinaan, O Diyos. Lagi kang nariyan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na gagawa sa bawat puso ng narito, O Diyos. Those hearts who are willing to embrace your word, to receive your word this afternoon. Lord, maghimala ka ngayong hapong ito, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala namin sa inyo mga oras na ito, Diyos. Ikaw ang masunod, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige, pwede na po tayong makaupo. Praise. Thank you, Jesus. Yan. Good afternoon, young people. Are we all excited to hear the word of God this afternoon? I know. Sige, basahin natin mula sa book of 2 Samuel chapter 9, verses 6 to 7. Sige po, bakibuklat ang iyong mga Biblia. 2 Samuel chapter 9, verses 6 to 7. Sabay-sabay nating basahin si Mephiboset, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya ay nagpatilya pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephiboset? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman ito. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa inyo. So, para mas maunawaan natin yung ating pag-uusapan ngayon, specifically, itong Bible character na ito, konting family background, or hindi family background, basta backstory lang tayo ng konti. So, from 1 Chronicles and 1 Samuel hanggang 2 Samuel, meron pong nagngangalang King Saul or King Saul. Siya po ang first king of Israel. So meron po siyang panganay na anak na ang pangalan ay Jonathan. At meron po siyang BFF. Sino may mga BFF? Taas ang kamay. Wala. Mga wala na kayong tiwala sa mga kaibigan. Wala talaga may best friend dito? Sino may BFF? Parang dalang-dala na kayo Yan, BFF. Or matalik na kaibigan ni David. Si Jonathan. So si David, ang kaibigan ni Jonathan. So they have, as we all know, they have a beautiful covenant of friendship. Di ba po? Between Jonathan and David. So sa 1 Samuel 20, doon natin makikita yung a testament of power. And, a testament to the power of loyalty and faithfulness in human relationship. Kasi di ba ngayon parang ang babaw lang, basta close na tayo, BFF na tayo. Pero kung babasahin nyo ang storya ni Jonathan at David, grabe, hanggang kamatayan, kahit buhay, iaalay ko para sa kaibigan ko. And alam natin, as the oldest son of King Saul, dapat siya ang magmamana ng pagiging hari. Dahil siya ang prinsipe. But, sa case ni Jonathan, he gave up his royal rights para kay David. Kasi nga po, nung panahon na yon, ang pumalit na hari sa kanyang tatay ay walang iba kundi ang best friend niyang si David. So very sacrificial yung pagmamahal ni Jonathan kasi hindi naman naging madali na naging hari agad si David. Dahil during that process, even yung tatay niya si King Saul ay nais siyang ipapatay. At si Jonathan po ang humaharang ng bala. Hindi, wala pang bala, pana. During that time, for David. Ikaw ba? Handa ka bang sumalo ng bala para sa best friend mo?
Kaya mo? May naalala ko, ipis nga lang parang mag-friendship over kami. Hindi kayang sanggain yung ipis para sa akin. But Jonathan, very sacrificial. Kasi lahat ng mga threat ng tatay niya ay talagang haharapin niya for David. Kasi nga po, King Saul got jealous to David kasi gusto na ng mga tao yung pamumuno ni David. Gusto na nila para bang na-etsepwera na yung hari nila. So gusto niyang ipapatay. So again, sabi ko kanina, ang pumalit na hari kay King Saul ay si David. At si Jonathan, para fast forward, si King Saul at si Jonathan ay namatay po sa isang gera. Kaya rin po pumalit talaga si Haring David. At si Jonathan ay may naiwang anak na ang pangalan ay Mephibosheth. Wala ata dyan. Ayan, Mephibosheth or sa English, Mephibosheth. Ayan, apo siya ni King Saul. So tuloy natin yung storytelling. Kanina kasi backstory lang para alam nyo saan nanggaling na lahi si Mephibosheth. In 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 3, gaya ng mga ginagawa natin, hindi natin to babaybayin kasi matagal. So, summarize ko na lang po. So, nakita natin sa backstory, Mephibosheth came from a royal family. Diba? Apo ni King Saul, tatay niya si Jonathan. And gaya ng binanggit ko kanina, namatay yung tatay niya, yung lolo niya, and even his uncles sa isang gera against Philistines. At lahat ng meron sila ay nawala. Ano ba kayo? Meron ba kayong tagpo sa buhay nyo na nawala ang lahat? And then, ito yung exciting part sa kwento ni Mephibosheth. So dahil nga wala na siya, naulila na siya, meron siyang nurse that time at tinakbo siya. Okay? Nung time na yon, tinakbo siya nung nurse na hindi para kunin or what, dahil nga ililigtas siya. So tinakas niya itong batang Mephibosheth. He was just 5 years old. And then, nung habang tinatakas niya si Mephibosheth, hawak-hawak niya yung batang 5 years old sa kaniyang braso, nahulog yung bata. At nung nahulog, nalumpo si Mephibosheth all his life. Mula nung 5 years old siya. And meron nagngangalang Makir na nag-alaga kay Mephibosheth at tumira sila sa lugar na kung tawagin ay Lodebar. Everybody say Lodebar. Yan. Tandaan niyo yung lugar na yan. Lodebar. So dumating yung oras, sa 2 Samuel pa rin po tayo, chapter 9, na pinahanap po ni King David. So fast forward. Pinahanap ni King David, meron pa kayang natitira sa lahi ni King Saul or sa lahi ng kanyang best friend na si Jonathan. Why? Ang intention ni King David is to show kindness para i-bless niya yung kung meron man na natitirang lahi from King Saul. At iniutos niya ito sa family servant nila King Saul na ang pangalan ay si Ziba. So nakita niya si Mephibosheth from Lodebar at sinamahan niya at iniharap niya kay King David. So nagkakilala sila ngayon. Diba? Ng anak ng kanyang best friend. So sabi sa verse 8, so nagtagpo na sila ni David at ni Mephibosheth. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. So this Mephibosheth, low moral. Wala siyang, alam mo yun, hindi niya nakikita yung worth niya, yung value niya. Sabi niya nga wala siyang silbi. Ang salita ng Diyos version, sabi dito, yumukod si Mephibosheth at sinabi, sino ako para tratuhin niyo ako ng ganito? Katulad lang po ako ng isang patay na aso. So makikita natin nga na minamaliit ni Mephibosheth ang kanyang sarili, that he is forgotten. Walang kwentang tao, walang silbi. Diba? Walang say sa lipunan. Despised and betrayed. At alam niyo ba, his name, ang ibig sabihin, mouth of shame. Grabe, di ba? Parang nandun ka na sa pinaka, rock bottom ng buhay mo. Tapos yung name mo pa ang ibig sabihin, mouth of shame. But again, David was clear sa kanyang intention to really bless this man
named Mephibosheth. Sabi nga, 'di ba, gusto niya na makasama itong Mephibosheth sa hapagkainan. At mamaya malalaman natin bakit, ano naman kung kasama niya sa hapagkainan ang haring Mephibosheth. So mula noon, lagi nang kasama ni Haring David si Mephibosheth. At hindi niya kinalimutan ang covenant of friendship niya kay Jonathan. Dahil, ito nga, yung natitirang lahi ni Jonathan. So, ibinalik ni King David yung pagmamahal, yung sakripisyo na ginawa sa kanya ni Jonathan sa anak na niya. Okay po, nasusundan? Amen. Hindi nakalimutang, kumbaga, tumanaw ng utang na loob si David kay Jonathan. Kaya naman, our topic for this afternoon is about, basa po. Isa pa po, with conviction. Yan. Kanina po, nung tayo ay bago manalangin, napaalala lang sa akin ng Lord, oo nga, no, minsan nagkakaroon tayo ng amnesia. Nagkakaroon tayo ng pagkalimot doon sa kabutihan ng Diyos, that we have His power, or na hindi niya tayo iniiwan, 'di ba? Itong playlist series natin, yun yung mga pinag-usapan natin. Nakakalimutan natin yan despite the constant reminder of God, preaching after preaching, Sunday after Sunday, na ang Diyos ay hindi nakakalimot. But there were seasons, or baka ngayon, season mo na ang tingin mo ay nakalimutan ka ng Diyos. Amen? Ako na lang sasagot sa inyo, yes. Diba? Ano yung mga season na yun? Again and again, meron pa rin tayo mga panalangin na hanggang ngayon, hindi mo na mawari kung bakit wala pa rin kasagutan. And nakikita mo sa paligid mo that they are living their dreams. Nakikita mo na lahat ng mga panalangin nila, answered prayers na. And there you are, stagnant and feeling stuck. Diba? Gaano kasakit yun? Meron tayo mga season that we feel hopeless tayo and defeated. Pakiramdam mo na wala na sa'yo ang lahat. Just like Mephibosheth. Diba? Kaya nga nawawala minsan yung value and worth mo sa sarili mo, it's because nandito ka sa ganitong season. Diba? Hindi mo alam na halaga ko pala, hindi mo alam may plano pala sa'yo si Lord. It's because dito sa mga nararamdaman mo. Maybe because of delayed breakthroughs, gusto mo ng growth, gusto mo ng breakthroughs, gusto mo ng blessing, pero tingin mo delayed. Ano pa? Of course, family struggles. And I believe some of you really have that desire to help sa pamilya mo, but right now, wala ka lang talagang magawa. And even failures, mga maling desisyon sa buhay, disappointment, silent battles, and nakikita mo lang yung sarili mo na sobrang hirap na hirap ka sa posisyon kung nasaan ka ngayon. At minsan nga, napapatanong ka kung naaalala ka ba ng Diyos. Amen? Again, as I said, despite the constant reminder na hindi totoo ang mga bagay na to, meron pa rin dumarating sa buhay natin ng ganitong pagkakataon. Na Lord, kailan yung akin? Lord, kailan kaya ako? Diba? Ganito marahil ang naramdaman ni Mephibosheth. Kasi malalaman natin mamaya, bakit? Anong meron dun sa lugar kung nasan siya nanggaling? At marahil nakikita natin yung sarili natin just like him. Kasi nga, again, since 5 years old, disabled na po siya. Diba? Ano na siya? PWD. Lumpo. So kung i-relate natin yan sa buhay natin, di man tayo literal na lumpo, pero para kang malumpo-lumpo sa dami ng problema ng buhay mo. Tama? Or just like Mephibosheth, he is hiding. Minsan may ganun tayo, nagtatago tayo sa realidad ng buhay. We are isolated. Ayaw mong makisalamuha. And we are living in our own Lo-debar. So ano ba ang meron sa Lo-debar na place? So ang Lo-debar, yan, number 1, ito daw po ang pagkaka-describe sa lugar na ito. Barren place. Yan. Barren place. Ibig sabihin, ito daw yung estado ng buhay doon. Na walang saysay, insignificant community, forgotten, walang sinabi sa lipunan,
Diba? Yan ang Lodebar. And next one, no pasture. So yung mga resources nila, laging kulang. Kung baga sa gobyerno, hindi sila pinapansin. Diba? Dapat sila yung natutulungan, pero again, hindi nga sila nakikita. Ano pa? Lugar ng kahihiyan at mga taong kinalimutan ng lipunan. Outcast. Ganon ang lugar ng Lodebar. So, ito ang tinatawag nating hopeless place. Walang pag-asa. There's no peace. And the place full of fear. Pero alam nyo, dun nga sa kwento natin, ano nangyari? Sino ang naghanap sa kanya? It was King. Sino po? Yeah, para magising kayo. It was King David. At dun niya nalaman na hindi pala siya nakalimutan. Naalala ko kasi nasa kami ngayon nasa panonood ng Avatar, The Last Airbender. Para siyang Last Airbender. Kasi natitirang lahi nila Jonathan. So tanong mo sa sarili mo ngayon, ikaw ba, sino ba? Wala akong makaya. Ay, Kuya Grant na nakikita ko eh. Sino pa, girl? Si Ate Majo. Nasa Lodebar ka ba ngayon? Nasa lugar ka ba na hopeless? Nasa lugar ka ba na akala mo kinalimutan ka na? Napuno ka ng pangamba, kahihiyan? Or nawawala na ng pag-asa? Maybe you are present physically in this church. Ngumingiti ka. But the real state of your heart is you are wounded. Diba? Maraming ganun eh. Ang sarap ng ngiti. Pero deep inside her heart ay sugatan pala siya. Yan, nawala. Yan. But this is the good news. Kung paanong hinanap ni King David si Mephibosheth, ay ganun ka rin hahanapin ng Panginoon. The good news is, hindi nagiging hadlang ang brokenness and your wounds in your heart para hanapin ka ng Diyos. Amen? Kung tingin mo ngayon, ako yun, Lord. Ako si Mephibosheth. Nasa Lodebar din ako ngayon. But the good news, hahanapin ka ng Panginoon. He will pursue you. Amen? Sino ang nais na hanapin ng Panginoon? Amen. Kaya lagi natin tatandaan yung title natin, that He is the God who never forgets. Amen? Kaya hinihintay ng Diyos ang paglapit mo. Lord, gusto ko yan. Gusto ko na hanapin mo rin ako just like Mephibosheth. Because number one, God knows where you are. Alam na alam ng Lord. Hindi surprise sa Kanya na, si Pastor Kim parang hindi siya okay ngayon. Or si Ate Rochelle parang hindi ka okay ngayon. Hindi surprise sa Kanya yan. Masaya ka, malungkot ka, alam na alam ng Panginoon yan. Naalala ko yung... Di ba may mga reels si Pastor Ruther at isa sa mga preaching niya na napanood ko, sabi niya, ginanong niya yung congregation, walang-wala ka ba? Sige nga, taas ang kamay ng walang-wala. Hindi lang pera. Talaga lahat tayo magtataas, walang-wala. Talaga si Kuya Judiel, oh. Walang-wala. Tapos sabi niya, alam mo, magandang balita yan. Kasi yung walang-wala, yan ang pinaka-favorite na puntahan ni Lord. Diba? Kasi sabi mo, Lord, walang-wala ako. Kasi kakatagpuin ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga we have this prayer, Lord, empty my heart. Lord, empty my life. Para malaya kang, diba? Malaya kang dumating sa buhay ko. In 2 Samuel chapter 9, verses 4 to 5. Nasaan siya? Tanong ng hari. Sumagot si Ziba. Naroon po sa Lodebar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Where is he? Yun ang tanong. Nasaan siya? So David intentionally searched for Mephibosheth. So same with the Lord. Intentionally na hinahanap ka ng Diyos. Hindi siya nagmimini-mini mo para hanapin kung sino ang nawawala. Amen? Hindi daw random ang pagmamahal ng Lord. Hindi daw random yung searching niya, searching operation niya. It is very intentional. And I want you to know na consistent character to ng Diyos.
Hindi Monday maghahanap siya sa'yo, tapos Tuesday, Wednesday, hindi na naman. Consistently. Buti pa si Lord. Consistent. Yung manliligaw mo ba consistent sa pag-pursue sa'yo? Di ba sabi nga natin, sa una lang, magaling. Pero ang Diyos, very consistent, very persistent. Remember the parable of the lost sheep? Di ba willing siyang iwanan yung 99 just for the lost sheep? So kung nawawala ka, ikaw ang unang hahanapin ng Panginoon. Amen? Again, it is not random. Hindi random ang paghahanap ng Panginoon. He knows where you are. Sa anong aspeto? Tignan mo yung buhay mo financially. Diba? Tandaan natin yung term na walang-wala. Walang-wala ka ba financially? Walang-wala ka ba mentally? Or walang-wala ka ba emotionally? Spiritually? At ang Diyos napakabuti kasi alam niya kung kailan ka malungkot at kung kailan ka masaya. Alam niya. Amen. Alam ng shepherd kung nasa ng kanyang sheep. Sabi nga sa Isaiah chapter 49 verse 16, "See, I have engraved you on the palms of my hands." Sa Tagalog, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. So paano ka kakalimutan ng ating Panginoon? Naka-engraved ka na, nakaukit ka na. Pangalan mo, Alicia, nasa palad ng Panginoon. Aaron, nasa palad ng Panginoon ang pangalan mo. One of His many nature, He's all-knowing, He's everywhere. So hindi ka magtataka kung bakit alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo ngayon. So kung paanong hinanap at nakita ng Diyos si Mephibosheth, that is the same action na gagawin din sa'yo at paghahanap sa'yo ng ating Panginoon. Amen? Nandyan pa po kayo? So, always remember, He is the God who never forgets because God knows where you are. Nandun ka ba sa Lodebar? Yung posisyon mo ay walang-wala. Walang-wala ang bulsa, walang-wala ang puso, walang-wala ang isip. Kaya binamay walang-wala ang isip. Walang-wala ang emosyon. Diba? You are wandering sa wilderness. Diba? Naliligaw ka ba? Alam ng Diyos yan. Alam niya kung kailan ka galit, alam niya kung kailan ka kalmado. Alam ng Diyos lahat yan. Amen? So that's the number one truth. God knows where you are. Number two, God has not forgotten His promise. In 2 Samuel chapter 9 verse 1, isang araw nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? So again and again, for Jonathan's sake. So hindi nga nakalimutan ni David yung covenant niya with Jonathan, sa kanyang matalik na kaibigan. So remember sa kwento, pinagbantaan ni King Saul ang buhay ni David. Kasi nga, again, nagselos siya dahil gusto na ng mga tao si King David. Amen? At nung panahon na yon, bilang si David na ang namumuno at nasa trono, he has all the power to avenge. He has all the right para ubusin ang lahi ni Saul. Kasi yun yung kultura, yun yung gawain noon. Hindi sila manghihinayang sa lahi ng mga kalaban. So normal itong nangyayari. But kung makikita nyo, imbes na maghigante si King David, di ba dapat, may natitira pa bang lahi si King Saul? At ano ang dapat na initial na maisip niya? Patayin. Kasi may natira pa pala eh. Dapat wala. Ubusin ang lahi. Pero alang-alang kay Jonathan, alang-alang sa kanyang kaibigan, hindi niya pinatay si Mephibosheth. Bagkos, anong ginawa? Pinakitaan niya ng mabuti and he wants to bless Mephibosheth. So imbes na maghigante, alang-alang sa pagkakaibigan nila, kinupkup niya ito at inalagaan. So, anong makikita natin dito? Ano naman, Pastora?
David is the representation of Jesus Christ. At tayo nga, si Mephibosheth. We are broken. We are hopeless. Pero ang Panginoon ang lumapit para hanapin tayo. Nakita niyo yung flow ng kwento? Hindi naman si Mephibosheth ang naghanap kay King David. It's the other way around. King David found Mephibosheth. So anong tinutukoy dito? God's grace is not based on our condition, but based on His covenant and love. Hindi conditional. Ay hindi. Galing yan sa masamang lahi. Kaya kailangan patayin, kailangan parusahan. Pero with the grace of God, hindi nakabase yung pagmamahal niya. Gaya ng ginawa ni David. It is based on His covenant and love. So dito pinakita ni King David na gaya ng ating Panginoon na kahit deserve natin ng kaparusahan, dumating siya dito sa mundo para iligtas ka, para mahalin ka. Amen po ba? God has not forgotten His promise. At hindi po gaya ng tao ang Diyos. He cannot lie. Kapag sinabi niyang gagawin niya at kapag ipinangako niya yan sa'yo, gagawin niya ito. So, meron kang pinanghahawakan. I believe sa isip mo ngayon, may mga pangako ang Diyos na pinanghahawakan mo ngayon na akala mo ay nakakalimutan na ng Diyos. So, tingnan natin. Numbers 23 verse 19. Or bilang chapter 23 verse 19. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. So He is a promise keeper. Tignan pa rin natin sa 1 Kings chapter 8 verse 56. Unang Hari chapter 8 verse 56, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ng kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ng bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa man ang nasira. Sa lahat, narinig na natin yan dito, libo-libong pangako ang meron ng Panginoon. Pero ni isa doon ay walang nasira. So kung meron tayong pangahawakan at sasandalan, walang iba kundi ang pangako lang ng Diyos. Amen po. Maybe it sounds, normal sa atin na you have to hold on to His promises. Kailangan hindi, di ba, ang bilis or madali siyang sabihin. Pero napakahirap panghawakan. Lalo na nga kapag ikaw yung nasa posisyon ni Mephibosheth, nasa ludebar ka ng buhay mo ngayon, na nagkakaroon ka ng instant amnesia dun sa mga pangako ng Diyos. But hear this. Again, our point number 2, God has not forgotten His promises. Bakit? Totoo siya sa kahit na anong henerasyon. His promises is true, or His promises are true from generation to generation. Uulitin natin, si Jonathan, kaibigan ni David, pero extended ang pabor at pagpapala sa kanyang anak na akala ng lahat ay kinalimutan na. Na akala mo kinalimutan ka na ng Diyos. But hindi. Dahil hindi niya sisirain kung ano ang binigay niyang pangako sa bawat isa sa atin. Amen? Nagpatunay lang na ang katapatan ng Diyos ay evident, nakikita, bawat salin lahi. Hindi natapos ang pangako niya kay Abraham, hindi natapos kay David, hindi natapos kay Moses, hindi natapos kay Jonathan, extended hanggang kay Mephibosheth. And up until this generation, this is the truth, kapatid, or mga kabataan. Totoo ang pangako ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling kapag sinabi niyang sasamahan ka niya. Remember the story of King Hezekiah? Pinaalala lang to sa akin ni Pastor Kim. The story of King Hezekiah in 2 Kings chapter 19 and chapter 20. Nung nagkasakit siya, at pinagaling siya ng Panginoon. At anong binanggit doon? Alang-alang sa ninuno niyong si David.
Meron pa, nasa labanan sila, nasa gera sila. Sabi ng Diyos, poprotektahan ko kayo at ipapanalo ko ang gerang ito alang-alang sa ninuno niyong si David. So wala silang kinalaman, pero dahil kay David, diba? Tinupad pa rin ng Diyos ang pangako niya sa mga taong ito. Kay King Hezekiah. So ano ibig sabihin ito? Kabataan, kung nandun ka sa place na yon, don't lose hope. Keep your post. Parang isang warrior. Keep your post. Stay faithful. Gawin mo lang kung ano ang pinapagawa ng Diyos. Stay focused. Dahil siguradong tuto pa rin ang Diyos sa mga pangako niya. Alam mo, gusto kong matutunan ninyo yung klase ng pananampalataya na ini-expect yung mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Hindi mo pa man nakikita kung ano yung magiging sagot niya dyan sa panalangin mo. Hindi mo pa man nakikita kung paano ka iaahon ng Diyos dyan sa sitwasyon mo. Pero alam mo sa sarili mo na meron siyang gagawin. At nandun ka na. Lord, sobrang excited na ako kung paano mo ko ipapanalo dito. Hindi ka nakafocus sa sitwasyon mo ngayon, sa lodebar mo ngayon. Nakafocus ka na, Lord, hindi na ako makapaghintay. Kung paano ko mamamangha, paano ko maa-amaze dun sa mga kilos mo na hindi nagawa ng tao, kundi ikaw na. And even Mephibosheth, who would have thought? Diba? Nakinalimutan na ng lipunan, wala nang silbi. Pero naalala pa rin siya ng Panginoon. And through King David, naranasan niya ang pagpapala at pabor. At itong taong to, I believe in my heart na anak to ng Diyos, lingkod to ng Diyos. Because the moment na nalaman niya na pinahanap siya ni King David, he humbled himself sa harapan ng hari. At nakita niya na ang Diyos ay ang may gawa ng lahat ng yon. So again and again, tatanungin ko kayo, mga kabataan, nandun ka ba sa lodebar ng buhay mo ngayon? You feel stuck, hopeless? Nawala lahat ng meron ka? Financially, pera, kahirapan sa buhay, difficult people around you, ano pa, family, conflicts of friendships, even your weaknesses, even your health is failing, lodebar ng buhay mo. Or even nasa school ka pero hindi mo makita na belong ka sa lugar na yon. And even your plans sa buhay mo. Parang gumuho lahat. Lahat ng mga nasa listahan mo, lahat nung ipinanalangin at ibinigay mo sa Diyos, gumuho lahat. Yan ba yung lodebar ng buhay mo ngayon? And even ourselves, meron kang regrets, and even up to today, nalilito ka pa rin kung paano ka haharap sa buhay. When everything else fail, don't forget na ang Diyos alam na alam kung kailan siya re-rescue sa'yo. Kailangan mo lang, again, to keep your post. Manatili ka kung nasan ka. Manatili ka dun sa pinapagawa ng Panginoon. Huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Diba? Huwag kang gumante sa mga gumagawa sa iyo ng masama. Huwag mong harapin ang buhay nang puno ka ng reklamo dahil sa binabatong problema sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng keeping your post. The God who never forgets will always remain faithful to His promises. Again, the God who never forgets will always remain faithful to His promises. At hindi po yan mababago. Again, our number 2 point, God has never forgotten. Or, ano yung number 2 point natin? Yan. Or God has not forgotten His promises.
promises because He is the promise keeper. Amen. Hallelujah. Ano lang daw po ang kailangan nating gawin? So, tingnan natin yung naging buhay ni Mephibosheth. Maaring, ako naniniwala ako, I don't know, hindi ko lang din, paano ba? Hindi ko lang din masasabi na merong ganong klaseng kapareho ng buhay na meron si Mephibosheth. Diba? Halimbawa, ikaw talaga yung literal na Mephibosheth, na lumpo ka, na kinalimutan ka na ng lipunan, wala kang makain, diba? Wala kang career, lahat na. Pero alam ko na merong ganong level ngayon na nararanasan ng bawat isa sa atin. Marahil iba-iba eh. Iba-iba, hindi natin masasabi na mas mabigat yung akin kaysa sa'yo kasi ganito yung nararanasan ko. No, baka iba yung tindi ng pinagdaanan ni Mephibosheth, but the level of pain, pareho. Amen? Ang kailangan lang natin ay kung paano lumapit si Mephibosheth sa Diyos. Again, sabi ko nga kanina binaba niya yung sarili niya sa harapan ni King David. He saw himself unworthy of God's favor and blessing. Sabi niya, di ba, para lang naman siyang patay na aso. Kailan ang huli mong beses na humarap ka sa Panginoon at ganun mo binaba ang sarili mo sa Kanya? Dahil alam mong wala kang magagawa at control sa buhay mo. At nais mo na ang Diyos ang masunod sa'yo. Kailan yung huling ganong attitude mo? Kaya ang nais ng Panginoon, again and again mga kabataan, magpasakop tayo. Ano yung bagay na nais na gawin ng Diyos, na gawin mo, yun ang gawin mo. Amen? Let us submit to His authority. And assess natin, baka kasi sa mga panahon ngayon na, alam mo yun, nasa lodebar ka na nga ng buhay mo, sobrang hirap na nga ng pinagdadaanan mo, pero alam mo sa sarili mong ikaw ang nasusunod. Yung gusto ko, yung plano ko. Alam niyo mga kabataan, there are many crossroads paglabas nyo. Meaning, didiretso ka ba? Anong daan yung pupuntahan ko? Kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? At alam nyo, ang mga tapat sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, laging pipiliin ang tamang daan. Lagi kang susubukin. Kaya nga binanggit ko kanina, Lord, challenge our faith. Challenge mo. Kasi minsan nakakalimutan natin, ang tanong hindi na, may faith ka ba? Hindi eh. Dapat ang tanong, hanggang saan ka dadalhin ng pananampalataya mo? Dahil dun sa mga panahon na kailangan mong pumili at kailangan mong magdesisyon, kung susunod ka ba sa Diyos, o tataliwas ka dun sa gusto niya. Alam niyo mga kabataan, generalize na lang to ha, pero yung mga specific na desisyon na alam ninyo kung paano i-weigh, kung ano ang tama at mali. At ang sinasabi ng Diyos, huwag kang magsawang gumawa ng tama at mabuti. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang pupunta dyan, huwag ka nang mag-attempt na pumunta. Ay hindi, pupunta pa rin ako. Sabi ni Lord, rescue naman pala niya ako eh. O tapos nung nandun ka na sa lodebar, halos murahin mo yung Diyos. Halos questionin mo ang Panginoon. No. Lagi tayo may option. At ang sinasabi ng Diyos, piliin mo ang tamang daan. Ngayon, that is the challenge. Paglabas mo dito, anong pangahawakan mo? Yung sitwasyon na meron ka ngayon o yung ino-offer ng Diyos na pangako sa'yo? Gaya nga sa binanggit last Sunday, but not in the context of forgiveness. Ang binabago lagi ng Diyos, hindi yung sitwasyon, kundi tayo, ikaw. So tignan mo. Lord, oo nga no, parang ako yung nakakalimot. Parang sa dami-dami ng paalala ng Panginoon through Youth Unlimited. Nakakalimutan ko yung lahat kapag mabigat na yung sitwasyon. Nakakalimutan ko na hindi ka pala nakakalimot sa mga pangako mo. Nakakalimutan ko na nakikita mo pala ako. Nakakalimutan ko na nandun ka na pala sa kinabukasan. Nandun ka na pala sa future.
Pero ako, nandito ako sa sitwasyon ko ngayon at yun ang pinanghahawakan ko, nandun ako nakafocus to the point na wala nang kapangyarihan yung mga pangako mo. Wala nang dating sa akin yung mga pangako mo. Diba? Kahit ulit-ulitin natin sabihin dito that the Lord will never fail you. The Lord will never abandon you. Hindi ka iiwan ng Diyos. Pero parang wala na lang sa atin. Amen? At alam ko, mararanasan ng mga kabataang yon ang patuloy na mananampalataya dun sa pangako ng Diyos. Dun lang sa mga taong naghihintay sa Kanya. Pero again, kapag dumaan ka dun sa maling daan, na nandun ka na nga sa ludebar ng buhay mo, lumihis ka pa, huwag natin sisihin ng Diyos. Again, meron tayong sariling pagpapasya. Inoffer ng Diyos ang pangako niya, inoffer ng Diyos ang plano niya, but again, assess your heart. Baka ikaw na lang ang nasusunod at ginawa mo yung sarili mong pamamaraan, then magiging bulag tayo sa lahat ng kanyang mga ino-offer sa atin, which is ang kanyang mga pangako. In our conclusion, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. Ulitin ko Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. Ang Diyos daw ay Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? He is sitting at the throne of heaven. He is always in control. Doon sa mga inaalala natin, kaya nga sabi ko, i-shift nyo or baguhin natin yung attitude natin whenever we are in the lodebar of our lives. Kapag nandun na tayo sa pinakalugmok na sitwasyon ng buhay natin, instead of focusing your eyes, your heart, dun sa hirap, labanan mo yun, i-counter mo yun na, Lord, na-excite ako. Kasi alam kong ipapanalo mo ko dito. Nandun ka na. Hindi mo pa man nakikita yung sagot. Nandun ka sa paniniwala na alam mong kikilos ang Diyos. Alam mong the Lord will use people para dun sa pabor. Para dun sa pagpapala. Just like how God used King David para pagpalain si Mephibosheth. Para sabihin sa kanya na, anak, hindi kita nakalimutan. Kinalimutan ka ng lahat. Kinalimutan ka ng lipunan. Pero ako kita. At tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Hindi ba tayo na-excite doon? In times of uncertainties, sa mga panahon na parang wala na to, Lord. Suko na to. Pero si Lord, napakaganda ng game plan niya. Napakaganda ng future na ino-offer niya sa'yo. Ang problema, hindi ka makahintay. Kaya nga, again and again, keep your post. Stay faithful. Huwag mong lakaran ng maling daan. At sigurado kong hindi ka magiging bulag na ma-witness ang mga pangako ng Diyos. Amen. Again, si Yahweh ang iyong Diyos sa Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ulitin ko tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. So kung ikaw yan, tapat na nagmamahal at sumusunod sa Diyos, imposibleng hindi mo maranasan ang pangako niya. Imposibleng hindi mo makita kung paano ka iaahon ng Diyos. Kung paano kanya ipapanalo sa mga laban mo sa buhay. Next, ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. From generation to generation. Hanggang sa mga anak natin, sa mga apo natin, mararanasan nila ang pabor at pagpapala. Bakit? Sumunod ka. Bakit nanatili kang tapat sa Panginoon? Hindi lang natapos sa'yo. Buhay po ang salita ng Diyos.
Hindi lang natin to binabasa na parang kwento. Pero ang sinasabi ng Diyos, panghawakan mo to, anak. Hindi ako ang klase ng Diyos na sumisira sa mga pangako ko. Amen? And your current situation is not your identity. Hindi yan ang ending ng buhay mo. Marami pang ipapakita ang Diyos. Alam niyo ako, hindi ko kayo kilala isa-isa, pero na-excite ako kung paanong makita kayo in the future. Hindi lang basta mag-succeed dun sa mga career na gusto nyo, sa mga pangarap na makakamit nyo. Pero ako excited ako kung paano pa kayo gagamitin ng Diyos to make a difference in this world. Generation ng mga kabataan na merong Diyos sa buhay nila. Mga kabataang naiiba sa mga kabataang nasa labas. And they would wonder, bakit ganun? Hindi sila successful sa ganitong larangan or wala sila ng mga ganitong bagay, pero parang ang sarap ng buhay nila. Let them wonder para maipakilala mo ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. In 2 Samuel chapter 9 verse 13, Mephibosheth ate continually at the king's table. Continually. Hindi lang siya once na pinakain sa hapag ng hari. Alam niyo ba kung gaano ka-special na kapag ikaw ay nakakain dun sa hapag kasama ang hari, ikaw na ang pinaka-special. Kaya nga dun sa mga kwento na naririnig natin, 'di ba? Bakit kumain si Jesus? Kasama sila. 'Di ba? Kasi napaka-halaga at napaka-special na kapag kasama mo ang isang hari sa table. Hindi lang siya tinulungan pero tinanggap ni King David si Mephibosheth. Again, David is the representation of Jesus Christ. So si Jesus Christ, imagine, diba, in-invite ka, anak, kain tayo, continually, not just once. Ano ibig sabihin nun? Sa bawat araw mo, mararanasan mo na hindi ka lang basta anak niya, pero isa kang espesyal na anak ng Panginoon na araw-araw makakaranas ng pabor. Ano lang ang sinasabi ng Diyos? Basta mananatili kang tapat na sumusunod at umiibig sa ating Panginoon. God still has a seat for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka pang upuan. Yan. God still has a seat for you. Ibig sabihin, lagi tayo may puwang sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapag in-invite ka ng Panginoon, anak, ito parang ganito yan eh. Hindi yan literal na in-invite ka sa hapag. Pero in-invite ka na, anak, magtiwala ka nga ulit sa akin. Yun ang sinasabi ng Diyos. Anak, once again nga, magtiwala ka ulit sa akin. Bitawan mo lahat ng plano mo. Bigay mo sa akin yung steering wheel. Let me navigate your life. May I ask everyone to bow their heads? Again, hindi natin alam kung sino sa bawat isa sa atin, yun nandun sa klaseng lugar, kung nasa nang galing si Mephibosheth, yung Lodebar. And maybe nandun ka sa posisyon na yun ngayon. Just think about it. Don't just reflect, but be intentional. Be intentional sa niig mo sa Panginoon, sa pakikipag-usap mo ngayon sa Panginoon. Maybe ikaw tong pagod ng lumaban, just like Mephibosheth. Maybe you are the one who is silently hurting. Ikaw yung kabataan that you are carrying responsibilities alone. Maybe ikaw yung kabataan na hanggang ngayon, pinapanalangin mo pa rin yung pamilya mo. Pero parang walang nangyayari.
Or maybe ikaw yung kabataan that you really want to experience breakthrough. At naghihintay ka ngayon sa tugon ng Panginoon sa mga panalangin mo. Then this message is for you. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Maaring kinalimutan tayo ng tao pero hindi ang Panginoon. Again and again, even sa pinaka-lowest part ng buhay mo, even sa pinakamahirap at imposibleng sitwasyon ng buhay mo, God is reminding you, anak, hindi kita kinalimutan. Nakikita kita. I know where you are. At hindi ko kinakalimutang tuparin ang mga pangako ko sa buhay mo. And the Lord is telling you right now, anak, I know your pain. And I know your name. At alam kong may kinakausap ang Diyos ngayong hapon na ito. Again, God is not random. His grace is intentional. Kaya ito ang mensahe ngayong hapon na ito. Dahil alam ng Diyos na merong mga kabataang dito na nakakalimutan na ito, na ang klase ng Diyos na meron tayo ay ang Diyos na hindi kailan makakalimot sa kanya mga pangako. God's promises never expires. Hindi po nag-e-expire ang pangako ng Diyos. Hindi natatapos sa buhay ng magulang mo, hindi natatapos lang dito sa church, hindi lang natatapos sa mga ninuno natin noon, hindi lang natatapos sa mga pangako ng Diyos, sa mga Bible character. But up until this generation, hanggang sa buhay mo ngayon, tapat ang Diyos. And again, I want you to challenge your faith. Humble yourself before the Lord. At ikaw mismo ang ma-excite sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. He is more than able. Alam nating lahat yan. Walang imposible sa Diyos. Pero ang nais niyang makita muna ngayon ay yung desisyon mo na magtiwala sa Kanya. Again and again, lagi tayong may puwang sa mesa ng hari. Lagi tayong may lugar sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami, O God. Nagpapasalamat kami dahil alam kong itong mensaheng ito, O Diyos, ang kailangan naming marinig. Ang paalalang nais niyong sabihin sa amin, O Diyos. Maybe there were times sa buhay namin na kahit ang dami na naming alam sa nature mo, kung sino ka talaga, sa character mo, there were times na nakakalimutan namin lahat yon kapag sobra ng sakit, kapag sobra ng hirap, kapag maraming aspeto ng buhay namin na parang bumabagsak na. But Lord, thank you. Salamat muli, Panginoon, sa hapong ito. Dahil muli nyo na naman po kaming pinaalalahanan na ikaw ang Diyos na kailanman na hindi sisira sa inyong mga pangako. Kaya Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga kabataan, O Diyos, na tunay at tapat na naghihintay sa inyo, tapat na sumusunod sa inyo, tapat na nagmamahal sa inyo. I pray, Lord, that you show them the miracle, Lord, sa kanilang sitwasyon ngayon sa buhay nila, O God. You are alive. Buhay ka, Panginoon, at meron kang kayang gawin, O Diyos. Turuan niyo po kami, O Diyos, na isuko ang lahat ng ito. Isuko yung lahat ng mga hindrances para hindi kami magtiwala sa inyo, Panginoon. And we ask you to cleanse our heart, Lord, sa mga panahon na akala namin nakalimutan mo na kami. Na akala namin na hindi mo kami nakikita, O Diyos. Yung mga panahon na nawalan kami ng tiwala sa inyo, Panginoon.
at lumiit ang tingin namin sa pagka-Diyos mo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God. We believe that your promises are true from generation to generation, O God. Kaya alam namin, Panginoon, na meron kang gagawin, na kamangha-manghang mga bagay sa buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. Samahan niyo po sila, O Diyos. Samahan niyo po kami sa journey ng buhay namin, sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, sa mga kabataan, Panginoon, that they are carrying responsibilities. Samahan niyo po sila, O Diyos. At ipakita po ninyo kung ano ang kaya ninyong gawin, Panginoon. Once na nagtiwala kami sa inyo, once we anchor our faith in you, once we build our life, O God, sa inyo, nais po naming ma-witness, O Diyos, ang mga bagay na yon. We don't want to miss, Lord, yung pagkilos po ninyo. Ayaw namin, O Diyos, na bukas makalimot na naman kami, O Diyos, ng mensahe mo ngayon. Patuloy niyo po itong ipaalala sa amin araw-araw. Na wala kaming ibang dapat kapitan, wala kaming dapat na pagtiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, buhayin niyo po ang mga pananampalatayang minsang namatay sa puso ng mga kabataang ito, O Diyos. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Magtiwala kami, O Diyos, sa mga plano mo at hindi sa mga plano namin, O God. Help us, Lord, to let go of our plans at ibigay sa iyo ang kontrol ng aming buhay, O God. Despite the storms, despite the hardships, despite the trials, Lord, na na-encounter namin sa buhay namin, Lord, mananatili kaming nananampalataya sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat kabataang narito. Buksan niyo po ang kanilang isip. Buksan niyo po ang kanilang puso, Panginoon, sa mga bagay na kaya mong gawin. Expert ka, O Diyos, na gawing posible ang mga bagay na akala naming imposible na. And we want to witness that, Lord. Nais naming maranasan ang iyong milagro sa buhay namin, sa pamilya namin, sa sarili namin mismo, Diyos, and even sa mga pangarap na pinupursu namin, O Diyos. We pray and ask for your divine intervention, O God. Protect our hearts, Lord, from the lies of the enemies. Protect our hearts, Lord, our minds sa ingay ng mundo, sa ingay ng mga tao, O Diyos, na hindi nakakatulong sa kung anong merong sitwasyon kami, Panginoon. Protect our hearts. Guard our hearts, O God. Hallelujah. Once again, Panginoon, nagpapasalamat kami, O God. Hindi nyo lang po kami ni-rescue ngayong hapon na ito. Hindi nyo lang po pinaalam sa amin na nais nyo kaming hanapin, O Diyos. Alam namin sa puso't isipan namin na meron kang gagawin. Basta kami lang po ay sumunod sa inyo. Piliin namin ang tamang daan at hindi po kami magsawang gawin ang mga tamang bagay. Hindi po kami magsawang gawin yung mga nais po ninyo sa buhay namin. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Tinataas ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.